Ramdam ng mga mangingisda ang pagkabawas ng kanilang nahuhuling isda. Sinisisi nila ito sa ilegal na pangingisda sa mga baybaying sakop ng mga munisipyo sa datos ng panagat o pangingisda natin gawing tama network. Malaki na ang nabawas sa kanilang huli sa nakalipas lamang na 5 taon. Dapat ang mangingisda nag-average sana ng huli na 10 kilos pataas. Ngayon halos 3 to 5 kilos na lang. Ayon sa grupo, nasa 240 million pesos kada araw ang nawawala sa mga mangingisda dahil sa paggamit ng dinamita. Giit nila na sana ay higpitan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng batas na nagbabawal sa iligal na pangingisda. Tingin ko, mga 5 taon pa mula ngayon kapag hindi tumigil ang illegal na paraan ng pangingisda, tuluyang mawawasak ang ating pangingisda. Sa datos ng BFAR noong 2004, mahigit sa 1% na lamang ang mga bahura o coral reef ang nasa mabuting kondisyon. Tinatayang 24% naman ang natitirang mga bakawan o mangrove cover mula sa dating lawak nito. Ang mga ito ay nagsisilbing tirahan at pangitlugan ng mga isda at lamang dagat. Isinusulong ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na madoble ang kanilang pondo para sa 2018. Kailangan nila ng 13 billion pesos upang magampanan nila ang mandato na bantayan ng mga baybay ng Pilipinas. Ayon kay Agriculture Undersecretary at BFAR Director Eduardo Gongona, dapat na maibalik ang ganda ng mga municipal waters. Napakasimple lang ng logic nun. Where the small fish are, the big fish are nearby. Hindi na yun pupunta sa malayo para lang magpahuli sa'yo. Nakatakda ng pag-aralan ng BFAR ang Benham Rice na posibleng pagkunan pa ng dagdag na supply ng isda sa bansa. Sa ngayon ay kulang pa ang ahensya ng mahigit sa 4,000 tauhan. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita.